Sa videong ito malalaman natin kung sinong senador ang pabor sa mahihirap nating kababayan at sinong senador ang anti-poor, kasi nagtatalo si Senator Hontiveros at Senator Villar hinggil sa pabahay ng NHA. Igiinigiit ni Hontiveros ang pagtatayo ng kondominium para sa mahirap kuno. Samantalang igiinigiit ni Senator Villar na hindi kaya ng mga mahihirap ang monthly na hulog sa kondominium at maaari pa ma-disqualified ang mahihirap nating kababayan dahil wala silang kakayahan na mag-apply sa pag-ibig, at umabot pa sa puntong nagtanong si Senator Villar kung may porsyento ba sila sa itatayong kondominium kaya pinipilit nila ito. Ano ba yan? Kaya pala gusto nyo ng kondo para may kita kayo? Ang hirap talaga maging mahirap, kayo nang humusga kung sino ang tama sa kanila. Yun naman pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget, isusingit pa lang sa budget, pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo, 3.2 million units by 2028. Yun ang question ko sa DSUD, bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Yung pong binanggit ko, Mr. President, na mga ipopropose pa lamang ng DSUD na public rental housing at saka yung dalawa pa, bukod po doon, yung existing na pinagkakagastusan ng GAA ng NHA. Ko, why are you prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. In fact, that is our problem in Las Piñas, that yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless, it's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler. That should be the priority, how to give them houses. Before kasi, yung aming CNP program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. And ang amortization lang nun, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's our experience in Las Piñas. So I'm telling the Secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang Secretary sa inputs ng ating mga colleagues sa bawat locality natin. Kasi lahat yan, pag pinagsama-sama, really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng department. I think what the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay sabay na trabahuin ito with government funds, prioritizing housing for the poor. Nakatira doon sa lupa, natatayuan nila ng condominium. Saan dadalhin yung mahihirap na cannot afford the condominium? Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga programa. 4,000 a month. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get the updated figure on Yun that. ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not 4,000 Do you think pesos. the poor can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day? I just want the DSUD to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's Hindi in nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President. Hindi nila ma-afford eh.
Yun That's yung, the problem. Yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa But, na sinusuportahan they're natin coming back to tulad us ng and they're CMP. promoting that, and I don't think that's practical. That That's is why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo, kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford a condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam, Ang problema, Mr. igagaranti President. din ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Ang priority po ng DSUD kasi, hindi yung lupa lang. Gusto ng Secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government Okay lang yung guarantee. condominium kung kanila. Kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler. Tatayuan nila ng condominium. Where will the informal settler go? Pero They that- cannot afford the condominium. Paaalisin nila doon. Saan nila Hindi dadalhin? po. Hindi po pa. Paalisin eh. Ganun na ang pinopromote sa amin eh. This is on the ground. Kaya ako nagsasalita, I'm hearing it in the ground. Na paaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng condominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the condominium? Ang sabi nyo, mag-uutang sa pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng condominium. O where will they go? Yung mismong informal settlers na nandun sa isang Hindi nga lupa, sila ko-qualify eh. Kasi wala silang income na gano'n that can afford to pay for the amortization of the condominium. Let's be practical. They cannot afford that. Mga ano lang yan eh, tricycle driver. Mga nagtitinda sa palengke. Hindi naman everyday continuous ang income nila. Wala naman magsa-certify sa income nila, napapasa sa pag-ibig. Alam kung mag-process sa pag-ibig, there should be a certification of your income. Who will certify for the tricycle driver and the nagtitinda sa palengke? Mr. President, as I was saying kanina, bukod dun sa Yung kasama may nila contractor. Ano po? Yung contractor, nagagawa ng building. Bakit kasama contractor? Ha? Mr. President, Ano yan, as- negosyo? Ha? Na i-deprive ang poor ng mga lupa nila, tapos ninegosyohin nyo yung lupa? Ano yon? But may contractor at ano yon, ibebenta. Sabi nila, how are you able to buy? You have to apply sa pag-ibig. And if you're rejected, you are not entitled.